Sa November 18 at 19, gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting sa bansa. 20 heads of state ang inaasahan darating. Kabilang na sina US President Barack Obama at Russian President Vladimir Putin. Para matiyak ang seguridad, ilang kalsada ang isasara sa mga motorista at wala ring pasok sa eskwelahan at mga opisina sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Sandra, puspusan na nga ngayon ang paghahanda ng gobyerno, iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa APEC Economic Leaders Meeting na gagawin mahigit isang linggo na lang mula ngayon. Pero paano nga ba dapat maghanda ang publiko ngayong maraming kalsada at biyahe ang maapektuhan? Kung gaano kahigpit ang seguridad na ipinatupad sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong Enero, ganun din kahigpit ang ilalatag na seguridad sa nalalapit na APEC Economic Leaders Meeting. 20 heads of state na ang nagkumpirmang dadalo sa pulong maliban sa isa, si Chinese President Xi Jinping. Gaganapin ang APEC Summit sa CCP Complex sa Maynila sa November 18 at 19. Pero bago pa nito, may mga isasara ng kalsada para sa pagdating ng mga VIP. Sa traffic scenario ng MMDA, mula November 16 hanggang 20, sarado ang buong Rojas Boulevard. Magkabilang lanes mula Manila Hotel hanggang Mia Road. 2 innermost lanes ng EDSA, kapwa northbound at southbound mula Shaw hanggang Mall of Asia at Airport Road area. Sa sandaling may dadaang head of state o head of economy, ipasasara ang buong kalsada, halimbawa ang EDSA. Kaya magkakaroon ng stop and go system sa mga motoristang posibleng maipit dito. Security concerns talaga ito. Ito binibigay natin ng respeto at security preparation yung ating mga bisita na siya rin naman nilang ginagawa pag sila ang nag-host ng ganitong klaseng event. We're preparing against all types of security scenarios. Ayon sa MMDA, malaki ang posibilidad ang pabigat ng daloy ng trapiko sa ganitong sitwasyon, kaya malaking bagay raw ang unang pagdedeklara ng holiday sa linggo ng APEC Leaders Meeting. Simula November 17 hanggang 20, walang pasok sa lahat ng antas, maging sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. Wala rin pasok sa November 18 at 19 para sa pribadong sektor sa NCR. Pinakamalaking tulong sa lahat ay kung yung ating mga kababayan mismo ang umuiwas sa mga daan na ito during that period of time. Bukod sa traffic management plan at coordination, nagdagdag na rin daw at nag-adjust ng mga CCTV ang MMDA sa mga itinalagang ruta ng heads of state para masigurong walang anumang blind spot dito. Payo naman ng PNP sa mga taga Metro Manila, lumabas na lang muna ng syudad. I think this is an opportunity for the locals, mga domestic sa ating mga kababayan na pumunta tayo sa mga lugar sa norte through land na let us explore our country. This is the high time for us. Magbakasyon muna tayo sa probinsya. Pero kung mag-out of town, huwag munang sumakay ng eroplano. Daang-daang local at international flights kasi ang kanselado dahil pa rin sa APEC Summit. Intindihin natin, maantala kayo, maraming magkakaproblema kayo sa paggalaw-galaw nyo dito sa Metro Manila. Pero kaya nga ho tayo nag-declare ng holidays para nang sa ganun, siguro ito yung time na pwede kayo magpahinga or pwede kayong magbakasyon. At Sandra, sa puntong ito ng mga paghahanda ng gobyerno, apela ng gobyerno sa publiko ang iba yung pasensya at pag-unawa, lalo't ang lahat ng paghahanda na ito ay nasa ngalan naman daw ng seguridad. Sandra? Dano, naalala natin nung papal visit, tuwing dadaan si Santo Papa, nawawala yung signal. Yung sinasabing merong nga jammer ng mga signal na ating mga cellphone. Dito sa APEC, dahil nga maraming leaders ang darating, plano ba nila ipatupad yung ganyan din na sistema? Sandra, sa ngayon, walang categorical statement mula sa kahit anong ahensya ng gobyerno, particular itong National Organizing Council, maging ang PNP, whether or not magkakaroon ng signal jamming sa darating na APEC Economic Leaders Meeting. Bagamat nauna na rin sinabi ng PNP na yung level ng security preparations at yung level ng scenario building ng kanilang pinaghahandaan ay halos kapareho lang, or kung hindi halos kapareho, kapareho lang nung mga ginawang paghahanda doon sa pagbisita, naunang pagbisita ni Pope Francis. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging development, pero as early as now, siguro it's safe to expect na posible yung ganitong sitwasyon. Pero kung ito nga ba yung mangyayari, abangan natin sa mga susunod na araw, Sandra.
Dano, nabanggit mo nga kanina, no, sarado yung Rojas Boulevard at isang bahagi ng EDSA. No? Considering na iba-ibang hotel yung titirhan ng mga leaders na darating dito, meron ba sila abiso kung anong lugar pa yung maaaring dapat iwasan ng publiko? Bukod doon, Sandra, no, yung doon sa initial traffic management scenario or initial traffic management scheme ng MMDA, primarily yung mga dapat iwasan, halimbawa yung buong stretch ng Rojas Boulevard mula Manila Hotel hanggang Mia Road, yung airport area or yung panggagalingan ng mga heads of state at heads of economy, at yung bahagi ng EDSA mula Shaw Boulevard hanggang Mall of Asia, bali magkabilang lanes ito, northbound at southbound. Ang sinasabi sa atin ng MMDA, no, 2 innermost lanes yung mananatiling sarado sa buong duration ng APEC Economic Leaders Meeting. Pero kung merong dadaan doon na heads of state, yung buong kalsada sarado. So para dun siguro, abiso na rin ng MMDA dun sa mga motorista, no, unless na kailangan talagang pumunta dun sa lugar na kung nasaan na, kumbaga nandoon sa kalsada na maapektuhan, hanggat maaari, iwasan na lang. Sinasabi nga, no, ng National Organizing Council at ng MMDA at ng ibang mga ahensya ng gobyerno na malaking tulong yung pagdedeklara ng holiday at certain dates, no, para sa mga estudyante, pribadong sektor at gobyerno, para na rin maiwasan yung sitwasyon na kakailanganin pang lumapit ng mga tao dun sa mga area o dun sa mga kalsada na maapektuhan, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.